pailaw, lighting ng ating mga inahin natin, ano? Extending the daylight, isa yan sa sabi nila, sikreto para medyo maganda yung pagkapaitlog natin. Napansin natin, ilang yung ilaw natin, no? Very rude lang naman yung ilaw ko eh. Actually, ilang watts lang yan. Ngayon, I would say, yung pailaw kasi, iba yung technique niyan eh. For me, dito sa Candice Jean Game Farm, ang pangkaraniwang ginagawa, what they are doing, sabi nila, buhayin mo yung ilaw ng paggabi, pagdating ng alas 7, alas 8, o alas 9, saka mo patayin yung ilaw mo, extend mo yung daylight mo. Well, tama, pero para sa akin, there's a better way to do it sa akin. Pag po, mabawasan natin yung stress ng ating mga inahin, mas tama yan. Kasi halimbawa po, pinatay natin yung ating ilaw. Halimbawa po, pinatay na natin yung ating ilaw alas 9 ng gabi. Ano ba mangyayari? Yung pinatay natin yung ilaw ng ating mga inahin, alas 9 ng gabi, di magkakagulo yan kasi biglang parang brown out. Di ba ho tayo? Biglang nag-brown out. Let's say, nawala ng kuryente. Kung mga anak nga natin, napapasigaw pa, nagugulat. Ano ho? So sa manok, ganun din. Magpuputakan yan. So pag nagputakan yan, stress yan. Stress yan kami. We do it medyo saliwa, differently. So ginagawa namin, sa simula po, habang pinapahaba namin ng daylight, binubuksan po namin yung ilaw alas 5 ng madaling araw. Pagkatapos ng alas 5 ng madaling araw, pag medyo nasanay na sila ron, bubuksan namin yung alas 4 na. Tapos alas 3. Yung peak na po ng ating breeding season, alas 2 na po natin yung ilaw natin. Alas 2 na natin binubuksan. So bakit ganon? Ang hirap nun. Ang katwiran ko, mahirap nga po yun, pero mas ginhawa naman yung manok doon. Kasi ang paniwala ko ho, ang kailangan dito, huwag ma-stress yung ating mga manok. Kasi pag na-stress po yan, magbabawas ng itlog yan. Diba? Na-stress sila eh. Kaya kami lahat ng gagawin namin, halimbawa, kailangan namin hulihin yung mga manok namin. Ginagawa po natin yan tuwing gabi. Yung hindi hirap yung mga manok natin. Hindi ba hirap yung tao? Ika nga sabi ko nga, idol ko si Mayor Bancho, sabi niya, Charlie, huwag mo intindihin yung hirap ng tao, intindihin mo yung hirap ng manok. Pag ginhawa yung manok, giginhawa yung tao. Pero pag inintindi mo, puro ginhawa ng tao, at hirap naman yung manok, walang mangyayari. So bakit ganon? Binuhay natin ng alas 4 yung ilaw natin. Pagdating ng alas 6, maliwanag. Okay, di bumaba na yung manok natin. So pag pinatay natin yung ilaw, baliwala lang sa kanila kasi total naman bababa na talaga sila ng maliwanag. Not unlike, binuhay mo yung ilaw mo ng halimbawa alas 6, pinatay mo ng alas 9. Pagdating ng alas 9 ng gabi, magpuputok yung manok mo kasi magugulat siya, biglang namatay yung ilaw eh. Ihahapon mo pa yan. Pag hindi nakahapon, hindi maganda yung tulog niya. Pag hindi siya nakarus. So, stress pa yun sa kanila. Yun yung mga maliliit na bagay na pag napagsama-sama mo, ika nga ay malaking tulong. Sabi ko nga, yung aking mga kaibigan, napakalaking tulong sa akin yan. I would borrow again the word ni pare Edwin Arañez. Siya nagsabi, pare, ikaw medyo andain mo na pupuntahan farm. So, yung mapulot mo na yun, konti-konti, pulutin mo. Konti-konti, pulutin mo. Pare, pag napag-ipon-ipon mo yun, naku po, hindi lang siguro isang baldi yun. Ganun po tayo sa pagmanok natin. Pag nagpunta tayo sa isang manukan, o kaya kausap natin isang kaibigan natin, meron tayong mapupulot. Ngayon nga maganda, may internet na, napapanood na natin yung ganito. Kaya ako very willing akong i-share yung mga bagay na to dahil sabi ko nga, itinuro naman to ng aking mga kaibigan sa akin na walang bayad. Yan po ha, ako sa lighting, imbis na pinapatay po, buhay ko ilaw na alas 6, patay na alas 9. Ang ginagawa ko, hindi ganon. Ang buhay ko, madaling araw. Simula alas 5. Tapos niyan, after a week, alas 4. Tapos alas 3. Yung pick ko ng breeding season, alas 2. Buhay ang ilaw ko. Mahaba yung daylight. Dire-diretso yung itlog. Kung mapupunta po kayo sa farm, ang aking hatching dito, siguro I have several, only, I think 6 or 7 batches lang. The most. Every 2 weeks may pisa po ako. Pagkatapos nun, pass your paper, penis or not penis, ika nga. So, yan po. Babasan natin yung stress. Hahawakin natin sila. Kung may kailangan tayong gawin natin yan paggabi. Madilim, huhulihin natin yung inahin. Walang kahirap-hirap. Bawas ang stress po ng ating mga manok. Mas konting stress ng ating mga breeding materials, mas maraming itlog po yan. Mas dire-diretso, mas maraming itlog,
syempre, mas maraming sisiw po. Ayan po ha. Ating sistema rito sa Candice Jean Game Farm.